So, ngayon naman guys, ang gagawin natin ay i-energize natin siya at de-energize gamit ito. So, hindi tayo, i-check lang natin kung okay yung coil niya, no? Tapos, hindi tayo gagamit itong kanyang board. Bali, ito yung kanyang switching board. Ayan. So, negative. Then, mag-i-inject lang tayo ng positive supply dito. Ayan. So, ayan. Ang gagawin natin guys is babaklasin natin to lahat para maintindihan natin kung paano nga ba nagtatrabaho yung ating yung ganitong klaseng fuel pump at bakit siya maingay, ano. Ayan. So guys, welcome back sa ating channel, ano. Sa video na to ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maingay yung ganitong klaseng fuel pump, no. So ito pa yung original na fuel pump sa aking multicab at dito nga ay sira na yung dito niya, no. In-repair ko na to before pero nasira siya. So pwede naman to lagyan ulit dito. Kaso ang main na problema talaga nito is yung kanyang switching circuit. Meron kasi siyang electronic part dito and then meron din siyang mechanical part dito. Merong spring, meron din siyang piston. So alamin natin bakit nga ba maingay yung ganitong klaseng fuel pump. So ito meron tayong bago. Ayan. So same lang sila, no. Ayan. So ito pa rin yung pinili ko dahil okay pa naman yung mechanical part niya. Ang problema yung kanyang circuit dito. Meron kasi siyang switching circuit para i-de-energize at saka i-energize niya yung coil na nasa loob. So ito yung brand. Ayan. So same lang sila. Ayan. Ito kasi plastic to eh. Pag nahigpitan mo to, nagkamali ka ng ano dito. Ayan. So yun yung unang naging problema dito. So napitpit siya. So nagkakaroon siya ng restriction. Ayan. So ganun din, 2 wires din siya. Ayan. Isang negative at saka isang positive. Ayan. Ito ano lang to, parang vent para pag nag-init yung electronic components niya dito, ayan, iano lang niya yung init, ilalabas lang niya. So ayan, ang gagawin natin guys is babaklasin natin to lahat para maintindihan natin kung paano nga ba nagtatrabaho yung ating yung ganitong klaseng fuel pump at bakit siya maingay, ano. Ayan. So ito yung bago. Ayan, meron pang tatak. So i-test muna natin siya, no. Ayan. Ngayon susupplyan natin, iti-test natin. So ito yung black is negative, positive tong black na merong white na stripe. So negative. Then mag-i-inject lang tayo ng positive supply dito. Ayan. 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 So naririnig nyo, walang masyadong ingay. Ang naririnig natin na ingay is yung dito, no, yung kanyang higop. Higop, then labas, higop, labas, yung hangin. So pag tumagal na yung ganitong klaseng fuel pump, nagiging maingay na siya, no. So yun yung aalamin natin kung ano yung saan nanggagaling yung ingay. So bubuksan natin to.
Yung unang bubuksan ko dito is yung kanyang electronic part. Ayan. So ito, before na repair ko na yung kanyang electronic part, so ngayon nasira na siya. So matagal-tagal din, ano, almost ilang years din yun. So ngayon pag ano nito is wag niyo bibiglain na pagbukas. So ikutin niyo lang pag ganun, yan. Ayan, para ayan. So ito yung kanyang electronic part. Ayan, so ayan, kunin nyo lang yung ganito. Ayan. Bali, ito yung kanyang ano, switching. Ang sira nito ay yung kanyang resistor. Ayan. So ito yung switching niya para mag-energize at saka mag-de-energize yung coil na nasa loob. So ang next na tatanggalin natin ay ito muna. Yan. So kapag meron kayo silang ganito guys, huwag nyo tatapon kasi maaaring mechanical parts na pwede pa. So pwede mo siyang gawing spare parts kapag nasira yung bago. So ayan. So ito yung rubber. Ayan. Ayan. Rubber siya. So dito higop. Papasok doon. Papasok yung gasolina doon. Papasok. Then ilalabas niya dito. Yan. Paglabas dito, ilalabas naman niya dito sa butas nito. May butas doon. Ito na yung output niya. So next natin is tatanggalin natin to. So meron siyang marking dito tsaka dito. Ayan. So natanggal ko meron itong washer. Ayan. So ganun din guys, dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. So putulin ko lang muna to. So ito guys, putulin ko lang muna to for demonstration purposes. Ayan. Tanggalin ko lang to. Ayan. So ito yung kanyang coil. Yung kanyang coil niya. Tapos meron din siyang gasket. Ayan. Gasket siya. Ito guys, ganun din. Dahan-dahan lang. Yan. Ito. So meron siyang spring dito. Ayan. So ito yung piston. Ayan. Bali ito, taas baba to. So meron spring yan dito. So yung electronic board, ito, ang gagawin niya, i-on, i-de-energize, energize niya to. Pag mag-energize, ayan, mamagnetize niya. Then yung spring dito, pag mag-de-energize na to, gaganon niya. Ayan. Ayan. So yan yung ano niya sa loob. So meron siyang one-way bulb. Ito,
may valve yan. So pag gumanon siya, ayan. Pag umangat siya, hihigop, tapos yung gasolina pupunta dito. So magbubukas ito. Yan yung valve na yan, magbubukas at pupunta nga dito. Tapos ilalabas niya dito. Kaya paglabas niya dito, ilalabas niya dito, meron niyang o-ring. Yan. So importante din na okay pa yung o-ring. Lalabas dito, tapos ibubugan niya dito. Since may rubber dito, so walang ibang pupuntahan yung gasolina is dito. Ito, yun nga, may one-way valve dito. At saka may spring. Then meron ding valve dito. Yan. So ayan, tatanggalin ko lang to. Ayan yung spring nya. Ito. Ayan. So tanggalin ko muna to dito. Ayan, dahan-dahan lang yan. Ito yung spring nya. So ito yung sinasabi ko sa inyo na valve. Yan. So hihigop yan. Pero hindi pag umano yung ganong, pag pumunta doon yung pressure, gasoline, ay hindi na ito lalabas kasi yan, meron siyang one way valve. Papasok lang yan. Yan. So ito yung spring nya. Ayan. Yan yung spring. Ayan, medyo matigas talaga siya. Ayan. So pag sa katagalang panahon, yung wear and tear nito. Ayan. So mahina na yung higop dahil mahina na yung spring nya. Yan. Pag bigla kasi siyang nag-energize, so mako-compress. Pag magdi-de-energize yung itong coil is i-release niya yan. So itutulak niya to. Ito. Ayan. Na may kasama ng gasolina. Ayan. So yun lang yung ano niya. Ayan. Tapos ito. Ayan. So yun nga, sa katagalang panahon, yung wear and tear nito, humihina yung kanyang tension. So nababawasan yung kanyang suction. Tapos kaya siya maingay dahil minsan lumuluwag yung lumuluwag dito yung kanyang screw. Pag lumuwag siya, nagkakaroon ng gap. Ang nangyayari guys ay ayan o. Ito kasi yung tatama eh. Ayan, gaganon yan o. So maingay. So dapat nakalapat lang siya dito. Walang play. Ganon lang yan siya o. So kapag masyado ng maluwag o kaya mahina na to, yung parang suspension niya to eh. Yan. So pine-prevent niya na parang shock absorber yung spring na to. Kasi kung wala nito, ang mangyayari niyan is gaganon yan, no. Ayan, maingay. So yun yung naririnig natin na ingay. Ayan. Tsaka minsan kapag pag madumi yung gasolina, nakakapasok dito in between. Ayan, oh. Nakakapasok dito between yung dumi. Yan, so gagasgas. Ayan, oh. Dito. So kailangan magandang klaseng fuel filter yung gagamitin nyo kasi maliit lang yung pag pumasok yung dumi, maliit lang yung clearance niya between ganyan, no. Ayan, oh, maliit lang yung clearance niya, oh, dito sa side. Kaya importante guys na gumamit kayo ng fuel filter na magandang klase, ano. O kaya kung yung mumurahin naman is palitan nyo regularly. Ayan. So ito, meron man tong mga ano dito, o-ring eh. So kaya ganito pa rin yung klaseng binili ko kasi once na yung bago nagkaroon ng problema sa kanyang mechanical, pwede ko itong gamitin. Ayan. Ayan.
Ito lang siya, oh. Ayan. So, ngayon naman guys, ang gagawin natin ay i-energize natin siya at de-energize gamit ito. So, hindi tayo, i-check lang natin kung okay yung coil niya, no? Tapos, hindi tayo gagamit itong kanyang board. Bali, ito yung kanyang switching board. Ayan. So, gagawin natin is, check muna natin kung may resistance yung kanyang coil. Ayan. Ayan, so resistance muna natin, naka-open siya ngayon. Check natin dito. Ayan. Ayan. So ang gagawin natin ngayon guys, mag-supply tayo ng positive dito. So ayan, so positive. Ayan. Bukan natin. Ayan. So ayan. So okay pa yung mechanical parts niya. So ang problema lang is yung kanyang switching, yung electronic. Ayan. So yan lang guys, salamat.